para tayo mabuhay. Iniwan niya ang langit at bumaba sa lupa para naman tayo, iwan natin ang lupa at punta naman sa langit. Napakaganda, mga kapatid, ng plano ng ating Panginoon. Doon sa langit, mga kapatid, pagkakalob niya sa atin, ang hinihiling natin, gantimpala, ang buhay na walang. So, tunay po ba ang langit? Amen. So, gusto ko lamang pong i-summarize. Pagdating ng ating Panginoon, bubuhay ng mga patay, Kristiyano. Ang mga buhay, babaguhin. Tapos, sasalubungin natin ang Panginoon sa langit at dadalhin tayo sa langit ng 1,000 taon. For 1,000 years, nandun tayo. So, kasama tayo sa tinatawag nilang review phase ng judgment. At pagkatapos ng 1,000 taon, bababa ang bagong Jerusalem, nandun tayo sa loob. At pagkatapos, pagbaba ng bagong Jerusalem, mabubuhay ang mga masama. Lupog-kubin nila ang bagong Jerusalem kasi tutuksuin muli sila ni Satanas. Ngunit bababa ang apoy pagkatapos ng paghuhukom, susunugin ang mga masasama kasama ni Satanas. At yung apoy na yun na rin ang lilinis ng mundo. At pagkatapos na malinis ang mundo, mga kapatid, itong lupang ito ang siyang magiging tahanan natin magpasawalang hanggan. Bagong langit at bagong lupa. Yung bagong Jerusalem na bumaba, yun ang magiging kabisera o kapitolyo ng buong mundo. At dito tayo mananahan, kagaya ng unang plano ng Panginoon, na nasira dahil sa kasalanan, yung kanyang plano noon, magpapatuloy yun. Yung nawala ni Adan, ibinalik ni Jesus ang ikalawang Adan. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid, na hindi pa rin nasira ang plano ng Diyos dahil kay Jesus? Gusto niya, ako, ang aking pamilya, kayo at ang inyong buong pamilya ay makasama doon sa langit na bayan at doon sa bagong langit, bagong lupa. Amen? Amen. So, napakaganda po, mga kapatid, ng panukala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito lamang po ang aking sanang pakiusap sa inyo sa hapong ito. Itong apat na bagay na gusto kong iwan sa inyo, mabilis po ito. Apat na bagay na dapat nating gawin para habang tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon, tayo po ay maging malusog sa ating pananampalataya. Kasi, yun lamang pong merong malusog na pananampalataya, yung masiglang pananampalataya, kagaya ni Abraham, kagaya ni Moses, kagaya ni Daniel, ang karapat-dapat talagang sasalubong. Alam natin, mga kapatid, kung ang katawan natin ay magkakasakit, yan po'y dala rin ng ating kung minsan maling paraan ng pamumuhay. Kagaya tayo nagkakaroon ng sakit sa puso, cancer at stroke, di po ba? At kung minsan, dahil sa sakit, namamatay tayo, at tayo ay pupunta sa isang bagay na ayaw natin. Ito yung kamatayan, di ba? At ang bunga po niyan, ang pinanggalingan niyan, ay yung ating maling paraan ng pamumuhay. Yung ating wrong lifestyle. Tandaan natin, kung ang kalusugan ang pinag-uusapan, ang kalusugan, mga kapatid, ay hindi tsansa. Ang kalusugan ay isang desisyon. Kung gusto mong maging malusog, sumunod ka sa batas ng kalusugan, tama? Huwag kang iinom ng ganito, huwag kang kakain ng ganito, huwag kang magpapakapuyat, huwag mong i-overwork ang katawan mo. Ganon din po sa pananampalataya. Merong mga bagay na dapat tayong gawin para mapanatili nating malusog ang ating pananampalataya. Ang iba ay nagpiprescribe po ng tinatawag nilang vitamins o mga gamot. Ngayon, mabilis ko pong isi-share sa inyo ano po yung 4 na vitamins na kailangan nating gawin o inumin para tayo ay maging malusog. Number 1 po, vitamin A. Yan, siyempre gusto nating lumusog, kailangan natin ng vitamin A. Ang vitamin A, mga kapatid, sa pananampalataya para tayo maging malusog at matibay, ay yung vitamin A. Ano po yung vitamin A? Attendance and church service. Ayun. Letter A stands for attendance. Pag sinabing attendance, ito yung pagsamba. Sana wag nating pababayaan, mga kapatid, habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan ang ating pagsamba. Sa lahat ng ating pagsamba,
kung may pagkakataon kayo ng Miyerkules, Biyernes, lalo tigit yung Sabado, dahil yan po ang banal na araw ng Sabat, mga kapatid. Ang iglesia na kung saan kayo naging kaanib, Brother Carlito, Brother Genesis at Rodolin, ito po ang inyong pamilya. No? Sana ay kasabikan natin na sa tuwing araw ng pagsamba ay nandoon tayo, mga kapatid ko. Ito ang ating sariling pamilya. Dahil sinabi ng ating Panginoon sa Levitico 23:3, ang araw ng Sabat, 6 na araw na gagawa ka, datapwat sa ikapitong araw ay Sabado, na siyang takdang kapahingahan, pero hindi lang takdang kapahingahan. Ito ay banal na pagpupulong. So, pahinga, meron kang panahon ng pagpapahinga, titigil ka sa trabaho, at hindi lang yun, isa siyang banal na pagpupulong. Ito ang araw ng pagsamba sa Diyos, at siyempre yung pagkikipagsama-sama natin, fellowship sa ating mga kapatiran. Kagaya po ng nakikita po ninyo, merong malaking pagpupulong. At doon, sa loob ng simbahan, kapag ka tayo'y kasama ng ibang mananampalataya, sumisigla ka. Diba? Sumisigla ka. Kung meron kang problema, at siya makita mong malakas, nakakatulong sa iyo. Nakakapagbigay ng payo. Kagaya po ng isang tinatawag nilang uling, kagaya ng binanggit ko na minsan. Kung sila po'y nagbabaga at alisin mo yung isa, ilayo mo doon sa kalipunan ng nagbabagang uling, unti-unti, mamamatay yung kanyang liyab. Dapat ay ibalik mo siya doon sa gitna ng nagbabagang mga uling. Ganon din po ang fellowship. Kaya nga sabi ni Apostol San Pablo, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ibig sabihin, huwag nating hayaan na hindi tayo nakikipagtipon na gaya ng ugali ng iba. Kundi mag-aralan daw tayo sa isa't isa, lalo't-lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So, yung pong pagtitipon, Brother Carlito, Sabado, huwag natin kalilimutan yan. Kung may pagkakataon, yung Miyerkules at Biyernes, prayer meeting natin at Vesper meeting. Kapag tayo sumasamba, ito yung panahon ng ating ihahandog at itatalaga ang ating sarili sa Kanya. Ito yung panahon na ating lubusang isusuko ang ating sarili sa Kanya at itatalaga ang ating sarili na lubos na susunod sa Kanya. Tingnan nyo, kapag tayo sumasamba, lumulusog, tumitibay ang ating pananampalataya. So, pangalawa pong vitamin, mga kapatid, letter B. Sister Rodalyn, ano yung vitamin letter B? Bible reading. Bible reading. Yes! Sa church, tinuturuan tayo. Sinusubuan tayo. Di ba? Iba yung nagtuturo. Pero this time, kailangan tayo mismo ay sumubo rin. Ibig sabihin, kumain din tayo ng sarili natin. Kaya po pagka dumating na po yung mga Bible niyan na ibibigay sa inyo, dadalhin ko na sa inyo, para at least makapag-aral na rin kayo ng sarili ninyo. Dapat magkaroon tayo ng systematic Bible study, mga kapatid. Napakahalaga nung kayo po mismo ang nag-aaral ng Biblia. Kagaya nitong ginagawa ko, siyempre parang ako ang nagtuturo, pero iba rin, Brother Genesis, ikaw mismo ang nag-aaral. Ikaw mismo ang makakatuklas ng mga aral na ating pinag-aralan. At darating ang araw, kapag kayo yung matagal nang nagbabasa, nakakapag-share na kayo sa ibang tao. Parang kagaya po yan ng pagkain. Yung salita ng Diyos ay kagaya ng pagkain. Spiritual food po yan. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ba o datapwat sumagot siya at sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, nakapagbibigay buhay din po pala ng alin? Ng ating spiritual ang salita ng Diyos. Kung yung tinapay, yung nasi, yung ulam, nakapagpapalakas ng ating physical na katawan, yung espiritu po natin kailangan niya ng salita ng Diyos. Ito yung spiritual food. So, ugaliin po nating magbasa, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi dito sa unang Pedro 1:23, kung gusto po natin na tuloy-tuloy ang pagbabago ng ating buhay, yamang ipinanganak kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa magitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So, ang nakapagbabago po pala sa atin ng tunay, mga kapatid, ay yung salita ng Diyos. Na ipapanganak tayong muli, tuloy-tuloy. Kasi kapag hindi mo alam yung dapat at hindi dapat mong gawin, paano ka makapagbabago, di ba? Kaya, kailangan patuloy, no?